At maligayang bati po sa lahat ng mga ating mga kananayan. Happy Mother's Day po sa araw pong ito. This is your day, your special day. Amen. Hello. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ating dalawang Biblia dito po sa Second Timothy. Okay, dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 1 to 7. Okay, sabi rito, mula kay Pablo, Apostol ni Cristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makakamtan natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Cristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak. Sumayo nawa ang kagandahang loob at kahabagan, kapayapaan mula sa Diyos Ama at ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoon. So tuwing inaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos sa na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budi, gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Kapag naalala ko ang iyong pagluha, nananabik ako makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya at ang unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalataya. Dahil dito, pinapaalala ko sa iyo na alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Espiritu ang ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi ang Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi ng Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami muli sa biyaya ng araw pong ito, ng aming pong pagsamba. Salamat sa isang linggo na iyong pong pinagkalob sa amin, na iyong po kami iningatan, ginabayan at patuloy na biniyaan, Panginoon, ang aming pong mga pangangailangan. At sa mga oras na ito, saliksikan mo rin po ang layunin ng aming puso, Panginoon, at kung meron man pong hindi tama, Panginoon, ay ito po ninyo. Alang-alang sa iyong kahabagan, Panginoon, kahabagan mo kami sa lahat ng aming pong mga naging mga pagkukulang din naman po sa iyo, Panginoon. Patawarin kami sa aming pong mga kasalanan, Panginoon. Muli aming Ama, umaasa po kami ng yung biyayang pagkilos ng yung Banal na Espiritu sa aming kalagitan. Hayaan mo yung mga salita'y mangusap muli sa amin, especially, Panginoon, sa bawat mga kananayang mga naririto, Panginoon. Iyo po silang pagpalain, gabayan, patuloy na sumaka nila, Panginoon, ang iyong patuloy na pagpapala, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, makakapuno tayo muli. Magandang umaga pong lahat. Okay, nasa kumagatan, may sabi po ng Diyos sa umaga pong ito, ang Mother's Legacy. Ang pamana ng isang ina. Okay? So bakit nga po ba tayo kapag may mga maganda o hindi sa ating nakikita ho sa ating mga anak, ay pagka maganda, sinasabi natin mana sa tatay. Pag hindi maganda, mana sa ina. Parang ganun eh. Tama ba yan? Pag maganda yung nangyayari sa ating mga anak, ay tila para bagang inuugnay natin na ito ay merong pinagmulan, may pinagmanahan. Okay. Yun naman ay katotohanan din naman regards doon sa mga physical features, no? Na kapag maganda yung ilong, sasabihin natin kung matangos ang ilong ng nanay, sasabihin natin mana sa nanay. At kung pango naman, sasabihin ay mana sa ama dahil sarat ang ilong. Ayan. So, ganyan din naman sa ilan sa mga
bahagi na kung saan ay nasasabi natin na kung sino ang pinagmanahan dahil sa mga ugali na nakikita natin. Mabuti man o masama ay naibabaling natin yung pong bahagi na iyon ng ating mga anak sa kung sino man ang may kaugali, sa tatay man o sa nanay. So, sa anumang bagay talaga ay magre-reflect ho sa atin yan. Ano po? Sa anuman na nangyayari po sa atin ng mga anak, mabuti man o masama, magre-reflect ho talaga sa ating bilang mga magulang. So, ang pagiging magulang ay isang bagay, pero may isang bagay rin bahagi rin yung pagiging pong pagmamagulang. Diyan tayo papasok, na kung paano natin hinubog ang atin ng mga anak, ay meron hong kinalaman yan doon sa atin hong ginawa. Na uri ng paghuhubog po sa atin ng mga anak. Amen. So tayo po ba ay naghahangad ng isang matatag at maligaya at malusog na tahanan? Amen. Siguro wala naman sa ating maghahangad na hindi ho sa kabaliktaran yun, Kaya mahalaga rin yung sinasabi ng salita ng Diyos doon sa awit 127 na maliban ang Panginoon nagtayo nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. So ang isa sa mga mahalagang institusyon na itinatagpo ng Diyos ay yung pong institusyon ng pamilya. Amin po ba ron? Bukod po roon sa institusyon ng iglesia, sinabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, Pedro, ay tatayo ko ang aking iglesia. Gayun din, ang gobyerno, wala daw pong pamahalaan na hindi po ang Diyos ang siyang nagtatagpo nito. So maliwanag naman po ang sinasabi ng Biblia kung sino ang nagtatag ng mahalagang mga institusyon po ito. Pero gayon pa man, ang Diyos pa rin, nakasalalay ang ikatatatag ng mga institusyong ito. Sapagkat kung ang Diyos man ay nagtatag ng pamilya, ay siya rin ang nagpapatatag nito. Naniniwala ho ba tayo roon? So, yun ang susi ng isang matibay na pagtatayo ng pundasyon with regards doon sa ating family life. Ano po? Sabi rito sa Kawikaan, chapter 24, verse 3 to 4, Ito ay maaaring magamit po natin bilang mga kananayan, yung kagamitan. Maaaring nating, kailangan ho nating magamit, para tayo ay magkaroon ng isang matibay na pundasyon, ng ating pong pagkatatag ng ating pong tahanan. Ano-ano po 'yon? Sabi rito sa verse 3, sa pamamagitan doon ng karunungan. Ang Proverbs po ay isa sa mga mahalagang tema po niyan ay patungkol po roon sa wisdom. Sabi natin wisdom. Okay. So, sabi rin ng Kawikaan na pagsimula ng karunungan ay yung pong pagkatakot sa Diyos, So, mahalaga yung pananampalataya natin sa Diyos, Particularly sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesus, At yan naman ang object of our faith na walang iba kundi si Jesus. So, mahalaga sa buhay ng isang sambayan, especially ng mothers, ay yung pong meron siyang pananampalataya sa Diyos. Amen. At advantage na ho ito kung tayo po ay tunay na mga ganong uri ng relasyon sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya sinabi rin ni Paul na mag-ingat ang sino mang nagtatatag ng kanyang pundasyon sapagkat wala na pong higit na matibay na pundasyon na itatag liban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga na sa pagtatag ng ating tahanan, o sa pagsimula ng ating pagtatag ng ating tahanan, mahalaga po ang Panginoong Jesus. Amen. So, kaya nga there's a necessity for God, na ma-establish yung ating relationship sa Kanya as individual, as a mother, so as a father, bilang isang mananampalataya. Ang nagsisimula yon sa atin nung pananalig sa Panginoon, itong wisdom na ito na sinuturing po ng Biblia. Okay? Amen. At sa pamagitan doon nito, sabi na itatayo ang isang bahay. At ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. Next,
na nabanggit po rito ay yung understanding, no? Mahalaga na ang isang magulang o isang ina particularly na marunong siyang bumasa, no, sa pagitan ng dalawang linya, no? Reading between the lines, no? O sa isang linya na iwan niya kung ano yung sa tama, sa mali. Ito po ay isang skill, no? Sinasabi nga, no? Ito ay isang kakayanang makita, no? Yung pong tama sa mali, no? Yung pong totoo sa kasinungalingan. So yung ibang taong meron pong tinatawag na understanding. Patuloy ito yung sinasabi rin, yung kaalaman, sabi rito sa verse 4. Andiyan po ba tayo? Medyo tiis lang ho tayo at medyo mainit. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil daw po sa karunungan. So ibig sabihin sa English ay knowledge, no? So ang kaalaman ay nakikita ho yan sa atin hong pagkakatuklas, no, ng mga mahalagang bagay patungkol sa pagmamagulang. So ayan ang mga bagay na kailangan ho natin ng patuloy na kaalaman, no? O isang makapagtuklas ng mga bagay na mahalaga sa ikatatatag po ng atin hong pamilya. Purihin po ang Panginoon. At may malaking kinalaman po dyan, walang iba kundi ang salita ng Diyos, no? Yun yung sinabi ni Jesus, di ba? Doon sa conclusion niya, doon sa Sermon on the Mount, ang sabi niya, sino nga po ba matuturing na matalino? Ayun daw pong mga nakinig ng kanyang mga salita at nagsigawa ng mga ito ay mabibilang sa taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Nang sa gayon ay dumating daw po ng mga unos ng buhay ay nanatili po itong nakatayo sapagkat naitayo sa isang matibay at matatag na pundasyon. Amen? Amen? So ito yung sinasabi nating tools, no, na para tayo ay magkaroon ng isang malusog at matatag na tahanan. Itong mga bagay na ito ang dapat nating gamitin, no? Hindi ho yung gamit ng pagluto, no? Tulad ng sando, kaldero, no? Sa paglalaban naman, di ba? Yung mga sabon, batyak, tubig, higit ito doon sa mga material na bagay sapagkat walang makapagbibigay na itong mga kasangkapang ito maliban sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kaya mahalaga po ito, no? Para tayo may isang magkaroon ng isang malusog at matatag na tahanan ay ito ang gamitin ho natin mga materyales. Ano po ito? Yung wisdom, karunungan, amen, understanding, and knowledge. Purihin po ang Panginoon. Amen. Take for example, ito pong sa buhay dito pong pamilya ni Timoteo, no? Itong sulat na ito ni Paul kay Timothy ay makita ho natin nito mong first encounter po niya nung si Paul ay ako po roon sa Lystra at Derbe, dito po niya na-encounter ito pong si Timoteo na nasa kanyang estado ng kanyang kabataan. So sabi roon, ayon sa tala na yon sa Gawa, Kabanatang 16, na itong si Timoteo ay anak ng isang mananampalatayang Hudiya. Okay. Jewish po ang nanay niya. Ang pangalan po ng nanay niya ay ano? Naalala niyo po ba? Binasa natin kanina. Ang nanay niya ay si sino? Si Eunice. Amen. At yung kanyang lola ay si Loida. Okay. So sabi naman sa tala na yung Acts chapter 16 ay na si Timoteo daw po ay isang mabuting tao. Yan. Sa ibang salin meron siyang mabuting patotoo. Okay? So kung siya man ay naituring na isang mabuting tao at nagkaroon siya ng mabuting patotoo, ito ay may kinalaman sa kanyang mga magulang. Naniniwala po ba tayo ron? Kung alam man ang kinalabasan o kinatatayuan, kinalalagyan ni Timoteo kung bakit pa siya nagkaroon ng ganung klase ng katangian na hindi lamang, no, sa harapan ng Diyos kundi doon sa mga patotoo din
ng mga taong nakapaligid po sa kanya, kung bakit po siya tinuring na mabuting tao, ay may kinalaman po roon, no, ang kanyang mga magulang. Especially ang kanyang nanay na nabanggit. Naniniwala ho ba tayo ron? Ay, wala. Say amen. Kung naniniwala ho tayo ron. Although hindi naman case na lahat ay ganoon, ano po, na like mother, like daughter. Ano po, may mga pagkakataon dahil nga sa rebellious nature ng tao, ay hindi man gano'n ang nanay, no? Na hindi man yon ang kanyang naituro na ipakita sa kanyang anak, o dahil nga doon sa merong willful refusal, no? Willful na rebellious nature ang tao, kaya minsan naliliso ng landas ang ating mga anak. Amen po ba? Hindi dahil sa masama ang naging magulang, naging hindi mabuti ang paghuhubog na magulang, kundi dahil doon. Minsan dahil sa peer pressure Minsan dahil sa impluwensya ng mundo, impluwensya ng mga taong nakakasama po nila. And personally, dahil doon sa rebellious nature ng tao. Okay po? Kaya mga magulang, minsan huwag niyong sisihin ang inyong mga anak, no, na ay tinuruan natin sila, ay may malaking yun, may mga malaking epekto ho yun sa ating mga anak. Pero gayon pa man, no, hindi natin hawak ang kanilang mga kalooban sapagkat lalo na kung sila'y nasa panahon ng kabataan, ano po, na kung saan ay sila'y pumipili na ng kanilang mga nakakasama, gumugrupo na sila sa mga, at kapag namali sila ng mga taong kanila pong makakasama, minsan yun isang nagiging dahilan para ang isang anak ay nagre-rebelde sa kanilang mga magulang. Amen po ba ron? Diyan po tayo? Cases na kung bakit nagre-rebelde po ang ating itong mga anak. No, isa dyan sa yung tinatawag po nating overprotective, no? Yung overprotection. Sabi, huwag nating ibuyo ang ating mga anak sa pag-imagsik dahil sa labis nating kahigpitan. Sabi sa Ephesians chapter 6, no? Roon na huwag nating ibuyo sa pag-imagsik laban ho sa ating mga magulang ang ating do pong mga anak dahil sa labis nating kahigpitan. Okay? So sa kabilang pa naman, we can go extreme, no? Na kapag tayo naman ay sobrang luwag, no? Yung tinatawag po nating negligence, no? Yung tayo yung nagiging pabaya. Isa rin sa mga nagiging dahilan ng pagre-rebelde ng mga anak sa kanilang mga magulang. Tapo kayo? So ano pa? Dami. So yung willful, minsan, yung willful rebellion. Ibig sabihin, dahil nga roon sa sinful nature ng tao, ay kusa, no? O deliberately na siya ay nagiging rebellious sa kanyang mga magulang. Katulad ng alibog ang anak, di ba? Yun ay willful, matinatawag po natin, willful rebellion. Purihin po ang Panginoon. Amen. So yung mga salitang nakapananakit, no? Yung sinatawag po nating verbal abuse, physical abuse, no? Yan, isa sa mahaling mga dahilan kung bakit may mga anak na magre-rebelde sa kanila pong mga magulang. Okay? Pero taliwas doon dito sa buhay ni Timoteo, kaya nga may advantage, ano, kapag yung pinaglay natin, ginamit natin bilang mga kasangkapan, yung pong karunungan, kaunawaan at kaalaman, no? Yung po ay atin pong ginamit na kasangkapan sa paghuhubog sa atin ng mga anak ay nakakaalamang na ho tayo. Amin po ba ron? Yan. Kaya mainam na tayo po ay bilang mga magulang isang mananampalataya, no? Meron tayong higit na dapat na gamitin, no? Na pagsasanay po sa kanila. Kaya nga sinabi, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran hanggang sa kanyang paglaki, hindi niya ito makakalimutan. Ang isang anak na pinalaki natin na may pagkatakot sa Diyos, amen po ba? Na meron din pagpapahalaga sa kanyang mga salita, ay mas nakalalamang na ho tayo, no? Kasi ang tao may takot sa Diyos, iiwas sa masama yan di ba? Lalo na sa kanyang mga decision making, di po ba? Nagiging matalino siya. Ika nga,
no? Nagiging marunong siya with regards doon sa pagpili, with regards doon sa kanya mga decision making. Alam niya, hindi siya mapupunta sa mali kung tama yung pipiliin niya. Tama ba yan? Kasi darating sa kanya, may sariling choices na yan eh. Di ba? Kaya kung tayo rin ay pabaya, no? At itong mahalagang kasangkapang ito ay ating napabayaang hindi na ituro, di po ba? Sa ating mga anak. Mas nakalalamang na talagang sila ho ay maparool. Di ba? Kaya nga ito ay payo ni Moses doon sa mga Israelita, doon sa Deuteronomy chapter 6, especially sa mga magulang. Sinabi niya na ikaw mga magulang, ituro nyo sa inyong mga anak ang kautusan ng Panginoon. Amen. Kayo man ay nasa panahon na nagpapahinga o gumagawa, ituturo nyo ito sa inyong mga anak. Amen. Ayun ang problema sa ating mga magulang eh. Iba ang ating mga naituturo eh. Di ba? Mas kilala pa ng ating mga anak yung ating mga hinahangaang mga artista, mga celebrity, kaysa kay Kristo. Di ba? Dahil nga rin sa kakulangan din natin ng pagpipid sa kanila ng mga ating spiritual na pagkain tulad ng salita ng Diyos. Okay po? Diyan po tayo. Mga magulang, isa-isang mga pangunahing responsibilidad doon natin bilang magulang sa atin ng mga anak. Tayo ang itinuring ng mga saserdote ng atin pong mga tahanan. Itong role na ito, lalo na especially ating mga nanay, mas mahaba ang panahon at oras ng at kanilang pakikisama sa kanilang mga anak. Tama ho ba yun, mga nanay? Mas mahaba ang oras natin sa kanila. So wag mo nating iasa, no? Yung kahit sila dinadala ho natin dito sa church at pinatuturuan natin sa atin ho mga Sunday school teacher, pero mahalaga rin ho tayo mismo ang nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Okay? Amen. Amen. Ayun. So, balik natin, tuloy natin. Sabi ron, isa sa mga mahalagang example na ito sa New Testament ay walang iba kundi si Timoteo, no? Kaya dito sa kanyang sulat ito, sabi dito, mula kay Pablo, apostol ni Kristo, Jesus ayon sa kalooban ng Diyos upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makamtan natin sa magitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin po ang Panginoon. Kaya kung wala ang isang tao kay Kristo, wala siyang kabuhay-buhay at wala siyang buhay na walang hanggan. Amen. Tingnan nyo nga natin ating katabi. May kabuhay-buhay ba? Pastor, init na init, pawis na pawis na. Okay. Amen. So, ayan yung sinasabi ni Paul na kung wala ang Diyos sa isang tao, ay kung wala siya kay Kristo, ay wala siyang buhay. Amen po ba? Pero yamang tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo pinangakuan niya ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. No, with regards sa ating sa buhay nating spiritual, no, yan man sa pamilya natin, sa pagtatrabaho natin, anong aspect ng buhay natin, napakahalaga ng Panginoon at ng kanyang mga salita. Amen. At sabi niya rito, tuloy natin. Kanino raw? Kay Timoteo. Okay? So sabi nga ron sa chapter 16, no, yung encounter ni Paul kay Timoteo nung siya po magpunta roon sa Lystra at Derbe, dito niya natagpuan ito pong si Timoteo, no, nasa ganang estado ng kanyang kabataan at ito ay may mabuting patotoo ayon po roon, no, na si Timoteo ay isang mabuting tao, may mabuting patotoo, hindi lang nagsasabi yung kanyang mga magulang, kundi yung mga tao, yung mga kapatiran po roon, na itong si Timoteo ay mabuting tao. Kaya minarapat ni Paul na isama po siya sa kanyang misyonaryong paglalakbay at yun ang simula ng kanyang pagtatagpo hanggang sa ito pong si Timoteo ay mag-assume ng leadership dito po sa church sa Efeso. Amen. O mga kabataang mga Timoteo, kaya natin maging bukas tayo sa
tinig ng Diyos sa atin sa maaring kanyang pagkakatawag po sa atin. Okay? Kaya yun ay sandali na kung saan ay nakita rin ni Timoteo, personal, experience niya, yung mabuting laan ng Diyos para sa kanya. Nung makakasama niya, ito pong si Apostol Pablo. Si Paul ang nagsilbing mentor, no? Ama, no? May tuturing ito kay Timoteo dahil doon sa kanyang pagsasanay rito, doon sa kanyang pakikisama rito, doon sa kanyang misyonaryong paglalakbay. Sinama niya ito eh. Doon siya na-train. Di ba? Hanggang sa ma-establish siya at magpastor siya dito po sa church sa Efeso. Okay? Kaya nga sinasabi pa rin ni Timoteo ni Paul kay Timothy na ito'y dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kahabagan, kapayapaan mula sa Diyos Ama ng ating Panginoong Yesus na ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. Amen. Kaya nga, best example ito pong si Timoteo, kung bakit man siya ay naging mabuting lingkod ng Diyos, may malaking kinalaman ang kanyang mga magulang, especially his mother, no, and his grandmother. Sige, binto ko ito ni Paul, na tuwing inaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran nang may malinis na budi gaya ng ginawa ng aking ninuno. Kapag naalala ko, tingin niyo po naalala ko ang iyong pagluha. So si Timoteo ay merong katangian na naipamana ng kanya pong nanay, especially, no? Dito sa bahagi ito ng verse 4, sabi na nabigyan ako makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Okay. Tayo po ba bilang nanay ay sa ayon nating tanggapin man natin sa hindi, may malaking contribution ho tayo sa ating mga anak. No, kung ano man sila ngayon, may malaking contribution tayo sa ating mga anak. Amen po ba? Diyan po kayo? At ito pong si Eunice, no, especially ang kanyang nanay, may malaking contribution sa buhay ni Timoteo kung bakit siya nagkaroon ng ganitong uri ng katangian. Ano po yon? Yung transparent tenderness. Oh, yan. Amen. Nahayag, no? Transparent, nakikita eh. Hayag, no? Na pagiging tender niya, soft-hearted, no? Tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Panginoon. And the best example natin si Christ, di po ba? So ito nakita rin sa buhay ng kanyang nanay, Eunice, no? At ito naman ay inaipasa niya. Yung soft-hearted na ng kanyang nanay ay naisalin niya dito po kay Timoteo. Amen po ba? Sa mga meron naman din tayong no, kadalasan naman yun ang ng ating mga nanay eh. Although talagang yung babae considered the weaker sex, no? Meron siyang ganitong uri ng katangian, no, tulad ng kanyang nanay. Okay? Soft-spoken, soft-hearted, amen? Di po ba? Kahit nagagalit na-express na lang dahil sa pamamagitan ng pag-iyak eh. May mga ganun eh. Di ba? Dahil sa sobrang niyan, tender siya. Nakukuha niyo po yan? Dahil yung mga karamihan sa mga babae. Pero hindi naman ho lahat. Amin po ba? Totoo yan, pastor. Ganyan yung nanay ko eh. No? Okay? Sabi riyan, kapag naalala ko ang iyong pagluha, no? Ito'y tumatak kay Paul, no? Yung tender-hearted ni Timoteo, no? Na alam niyang namanan niya ito sa kanyang nanay. Ay naipadadama niya. Kasi yung ganung paraan ng pakikitungo natin sa ating pong kapwa, ay nakakapagbigay rin yun eh ng kaaliwan sa kanila, no? Na encouragement, no?
na kapag may ganun tayong attitude, no, na yung pagkakaroon natin ng transparent tenderness sa ating pakikitungo, pakikisama sa ating pong kapwa, liban sa ating ng mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, ay ibibigay, no? Nakapagta-transfer tayo ng kalakasan, katatagan, kaaliwan sa ating mga nakausap. Katulad ni Paul, di ba? Ganun na kanya nagdami. Diyan po kayo? Amen. No, ganun din sa atin, di ba? Kapag ganun tayo ka-soft-hearted na mananampalataya sa atin ng mga kapatid, no? Ganun ang ating lubos na pag-uunawa kahit nakakainis yung ating pong kapwa, no? Naiano na lang natin 'yon sa ating pananalangin na may pagluha. Niluluha na lang ho natin sila sa panalangin. Amin po ba rin? That's the attitude na dapat hindi lang sa taglayin ng isang inang Kristiyano, kundi ng lahat ng Kristiyano, kahit lalaki. Amen? Si Timoteo, lalaki yan eh. Okay? Amen? Wala nang amen. Glory be to God. Next, sige, tingnan natin. What else, no? Yung contribution ng kanyang nanay, kung bakit naging mabuting Kristiyano, ito pong at magbuting lingkod ni Kristo, si Timoteo, ay dahil doon sa authentic spirituality. Ibig sabihin, authentic, totoo. Amen. Sabihin natin, totoo. Okay? Hindi ka namumuhay sa pagkukunwari. Yung kasi ang kabaliktaran nun eh. Tulad ng mga para sa iyo, mapagpaimbabaw. Ano po? Ang kanyang nanay, namuhay, nakita ni Timoteo yun, hayag na totoong sinasabi nating mananampalataya ang kanyang nanay dahil nakikita niya sa kanyang nanay ang katotohanan ng kanyang pagiging Kristiyano. Okay po? Yan. Hindi yun lang tayo pagka nandito tayo sa church, Kristiyano tayo. Pagdating natin sa bahay, ano? Ayan. O, tayo na ho sa magot. Okay? Amen. So sabi niya, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong, pananampalataya. Yung salitang tapat. Kaya nga authentic eh. So, yun kasi karoon din tayo na bilang mga Kristiyano, magkaroon tayo ng makatotohanan relasyon natin sa Diyos. Tayo ba'y talaga may tunay na relasyon sa Diyos? Dapat nakikita ito sa atin hong mga attitude, di po ba? Sa atin hong, pag sinabi attitude, ang paano tayo tumanaw, paano tayo mag-isip, paano tayo magsaloob. Sinasabi natin, ano ba yung saloobin natin? Attitude natin with regards sa ilang mga mahalagang mga bagay. So, doon nakikita yun eh. Amen po ba? Hello? With regards doon sa ating service, di po ba? It's the attitude that matters eh. Di ba? Kaya yung magandang attitude na ito, dahil meron siyang totoong buhay spiritual na ugnayan sa Diyos, ay nanaisalin ng kanyang nanay at kanyang lola sa kanya. Sabi naunang tinaglay ng iyong lola Loida at ni Eunice na iyong ina. May isang grupo ng mga pastor na nagtatalo-talo sila kung ano ba ang magandang bersyon ng Biblia. Ang sabi nung isa, yung New American Standard, no? Sabi, yun nung magandang salin kasi parang malinaw. Sabi nung hindi, mas maganda yung yung New International Version, no? At kung ano pa doon na napakinggan ng isang batang pastor na nakikinig lamang doon sa kanilang pagtatalo kung ano bang magandang version ng Biblia. At nung hindi siya kumikibo, siya na lang magkokomento, sabi, ikaw, anong version ng mainam? Sige, sabihin mo nga. Sabi nung batang pastor, sabi, alam niyo, ang magandang version na nakita ko ay yung version ng nanay ko.
Nagulat silang lahat. Sabi nila, bakit? Bakit mo nasabi yun? Kasi yung bawat pahina ng Biblia, nakikita ko sa kanyang buhay na pinamumuhay niya. Yun ang magandang version. Amen po ba? Ubod ka nga ng galing, no, sa pag-uunawa ng mga magagandang version. Yung version naman ng buhay, pamumuhay natin ay hindi ho maganda, wala rin hong kwenta yon. Amen po ba? Hello? Para do tayong humarap lamang sa salamin, no? Hindi natin, nakalimutan natin yung pong atin hong yung mga bagay na hindi ho maganda sa buhay natin. Alam mo yung Biblia, parang salamin ng buhay ho yan. Di ba? Dito natin nakikita yung ating mga sarili sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Okay? Amen. Gayun din, ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim. Masakit, no? Lumalagos ito sa kaloob-looban ng pagkatao ng tao. At wala tayong maitatago ni maililihim sa Diyos sapagkat ito ay maghahayag sa atin ng atin mga kahinaan at maging ating mga kasalanan. Amen. Amen. Okay. So, authentic. Hindi pakunwari. Hindi pagbabalat kayo. No? Kristyano tayo pagkalinggo, pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, raise the Lord tayo. Hindi po dapat ganoon. Okay? Kung ang pinupuntahan din lang natin dito, ay dahil sa nahihiya tayo kay pastor, dahil hindi tayo nakikita. No? Kung ang layunin lang natin dito ay sa ibang mga bagay, ayusin natin lagi yung ating mga motibo para maging makatotohanan po tayo. Amen po ba? Kung tayo may nagsisilbi tayo kay Kristo, hindi ho sa tao. Kung tayo may nagbibigay ng kaloob, nagbibigay tayo sa Diyos, hindi ho sa tao. Para hindi maging mabigat sa atin. Alam nyo, kayong bandang huli ay mabibigo tayo kapag yun ang ginawa ho nating pundasyon ng atin ng paglilingkod, ng atin ng mga pagsisilbi, ng ating uri ng pagsamba ay madali tayong babagsak. Amen. Palakpakan muna nga ho natin ng Panginoon. Sa mother's contribution sa ating mga anak tulad ni Eunice, napakalaki ng kanyang kontribusyon sa kanyang mga naging pag-uugali, no? With regards maging sa kanyang mga values, sa kanyang mga interest, di ba? Gayon din, no? With regards doon sa kanyang higit sa lahat yung relationship niya sa Panginoon ay naipamana niya dito kay Timoteo. Kaya una daw, na tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina, natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So tayo ang kauna-unahang dapat, no, na nagbabahagi sa atin ng mga anak ng salita ng Diyos. Okay po? Ng pananampalatayang kailangan nila, no, sapagkat ito ang magiging susi ng unang-unang kanilang ugnayan sa Diyos, no, at sa kanilang ikaliligtas, no, sa kanilang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Okay? Praise God. So, sumunod, yung sabihin natin inner confidence, no? Sabihin natin inner confidence. Yan, para hindi tayo tuluyang Okay, sabi rito, dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli, tingnan niyo po ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Lahat tayo ng mga tinawag na naligtas ay pinagkalooban ng Diyos ng mga kaloob. Amen. So meron tayong tinatawag na mga natural na kakayanan at meron tayong tinatawag na spiritual na kakayanan. Ano po? Ang layon nitong mga kakayanan ito ay upang ito ay gamit nating kasangkapan sa paglilingkod natin kay Kristo. Okay po? Yan ang layunin ng Diyos kung bakit siya nagbigay ng mga kaloob. Ayon doon sa Efeso, Kabanatang 4, talata 11, no? At bawat isa, sabi, ay tumanggap ng mga kaukulang kaloob.
No, at dapat niyang gamitin ito, di ba? Hello. At ituring natin na mga kaloob na ito ay pagkakatiwala pa rin ng Diyos sa atin. Sapagkat responsibilidad natin na gamitin ito sapagkat mananagot tayo sa Diyos kung ano man ang ginawa natin sa mga kaloob na ito sa bandang uli. Okay? Kaya nga, di ba, maalala natin yung parabola patungkol doon sa pinagkatiwalaan ng talento, di po ba? O ng salapi, partikular, no? Nilarawan din na tayo ay pinagkatiwalaan ng tatlong mahalagang mga bagay. Okay? We are steward of our gifts. Di po ba? Yung talents natin. We are steward of our treasures. Ng ating mga kayamanan, ng ating mga salapi. Amen. And we are stewards of our time. Di po ba? Ng ating mga panahon. Kaya, wag nawa nating sayangin ang mga ito at gamitin ng walang kabuluhan. Amin po ba? At gamitin natin to ayon doon sa purpose, real purpose, kung bakit ipinagkatiwala ito ng Diyos sa atin. At alam ni Timothy yun eh. No? At lalong higit, si Paul, alam niya yun. Alam niyo yung isang bagay na yun kapag kayo ng ating kinilala, kasi maiiwas tayo sa kapalaluan. Maiiwas tayo sa kapalaluan. No, tulad nung nangyari doon sa mga taga-Korinto mananampalataya, na sa bandang huli, sa paggamit nila ng kanilang spiritual na kaloob, ay itinuring nila na yung kaloob na yon ay galing sa kanila. Yung galing, yung husay, yung kasanayan na yun ay galing sa kanila. Okay? Kaya nga sila itinuwid ni Paul ay kayo pala yung mga hari na. Magagaling na pala kayo. Hindi nyo man lang kami sinaba sa parada ng inyong tagumpay. Ano't may mga nagsasabi sa inyo na yung kaloob na ibinigay ng Diyos sa inyo ay itinuturing yung sa inyo. Okay? Amen. Diyan po tayo. Kaya lagi natin ituturing na itong mga mahalagang bagay na ito sa buhay natin, ituring natin ito'y sa Diyos, amen po ba? At ipinagkakatiwala lamang ng Diyos sa atin. At responsibilidad natin na yun ay ingatan natin, gamitin natin, amen po ba? Kaya nga sinasabi na, ipangalakal nyo yan. Di ba? Huwag nating itago. Okay? Amen. Kaya nga ito'y malaya nating gawin, no? Kaya nga tayo dapat may mga involvement tayo sa mga ministries, no? Kaya nga naitatag itong ating mga ministries na ito upang makisangkot tayo. Okay? No man is an island. Ano po? Wala akong mabubuhay sa ganang ikaw lamang. Ang dalawa ay higit na mabuti kaysa sa isa. Amen. Kaya nga tayo nagkakaisa at bawat isa, sabi, ay gumaganap ng kanyang tungkulin, no? Gumaganap ng kanyang gawain, ang katawan ay lalakas, lulusog at lalago. And that's a test of maturity. Ano po? Isa sa mga alagang ganyan para magamit natin yung kaloob, pagkatapos natin ito'y matuklasan natin, ay gamitin natin, no? Unang-una para sa kapurihan ng Diyos at magamit natin sa ikatatatag ng katawan ni Kristo. Okay? Hindi po tayo? Amen. At dahil dito, pinapaalala ko sa iyo, pag-alabin mo muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Spiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Spirito ng kahinaan ng loob. Kaya nga, yung kaloob na ito ng Diyos atin ay nagdudulot ng tinatawag nating inner confidence. Huwag kasi sinabing inner eh. Diyos lamang ho ang talagang makapagkakaloob po noon. Amen. Amen. Kaya nga, gaya din ng mensahe po sa amin sa nung hapon, papaalala sa atin with regards doon sa ating paglilingkod, with regards sa ating pangangaral, no? Kung nais natin magkaroon ng kapangyarihan, umasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Okay? Kung maalala natin, the day of Pentecost, no, kung bakit nagkaroon ng kalakasan ng loob ang mga apostol, especially ito pong si Pedro, na mangaral, tumayo at mangaral ng mabuting balita sa karamihan ng mga tao na nakiisa sa day of Pentecost, ay maraming mga sumampalataya sa ating Panginoon, hindi dahil sa galing ni Pedro, hindi dahil sa husay niyang magsalita, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kaya later on, nakita natin na may 3,000 ang nadagdag sa mga apostol. Ano po? Sa mga mananampalataya po noon, and that's the start of the Jerusalem Church. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ganyan na naman, di ba? So, always ask the Father, no? To give us the power of the Holy Spirit, no? Araw-araw, hihilingin natin ang kapangyarihan niya. Sapagkat, sabi ni Zechariah, hindi sa pamagitan, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Glory be to God. Amen. For us, magkaroon tayo ng ganung uri ng kapangyarihan doon sa ating loob. Amen. Na maibubulalaso natin yan, tiyak, kapag meron tayo noon. Glory be to God. Kaya sinabi lagi ni Paul kay Timothy, no? Sikapin mong mapuspos lagi ng Espiritu Santo. Okay? Kundi sa Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Okay. Next, Abiron, ang contribution ng kanyang nanay kay Timoteo ay yung kanyang unselfish love. Sorry po. So, unselfish love. Hindi po Karoon lang mo tayo ng medyo typo error. Okay? Sapagkat, sabi rito, ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan. Ano pa? Pangalawa, ay yung pag-ibig. No, unselfish love, no? Gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Anahayag ito sa buhay ng kanyang inang si Eunice, amen? Na ipadama, na isalin nito yung uri ng pag-ibig na ito ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Glory be to God. Hindi lang may tinuro, di po ba? Kundi na-experience mismo ni Timoteo itong unselfish love na ito, itong pag-ibig ng Diyos na ito, this agape kind of love na ito sa buhay ni Timoteo. So ito yung ituturing na experiential love, di po ba? Hindi yung love lang na sinasabi natin, kundi mismo ikaw naranasan mo yung nauunawaan mo yung tunay na kahulugan ng uri ng pag-ibig na yon sa buhay mo. Kaya nga si Paul, lagi niya sinasabi, kaya siya yung nagkaganoon, no, sa kanyang sarili. Hindi natin mawari din, no, sa ganang ating mga buhay kung bakit tayo nagkaganito. Natuto tayong umibig sa atin ng mga kaaway. Natuto tayong magpahinuhot. Natuto tayong magtiyaga. Diba? Natutunan din natin na huwag magtala ng mga record ng mali ng ating pong kapwa. Sabi, love keeps no record of wrong. Natutunan din natin hindi maging magaspang ang pag-uugali sapagkat yun ang pag-ibig. Diba? Yun ang hindi pag-ibig. Yung magaspang ang pag-uugali. Amen. Amen. So, yun ang nakita ni Timoteo sa kanyang mga magulang. Hindi lamang ito itinuro, kundi mismo sa mga personal na buhay ng kanyang nanay, nakita niya ito. At gayon din, si Paul naman, ang siyang naging saksi nung nagawa ng pag-ibig ng Diyos na ito sa buhay nito pong si Timoteo. Kaya sa buhay din natin, nawa ay nagkakaroon tayo ng mabuting patotoo kung itong pag-ibig na ito ng Diyos sa atin ay napapadama natin sa atin hong kapwa.
Sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita. Hindi, tingnan mo muna siya sa kanyang mga mata. Sabi mo sa isa't isa, mahal kita. Kay Kristo. Okay? Baka ma-develop kayo, ha? Glory be to God. Amen. So, yun ang ating pabukali, no? Sa buhay ng atin hong mga anak. Na sa atin nung pagkain, sasabi doon sa 1 Corinthians chapter 13, ang sinasabi roon, love is patient, no? Love is kind. Never jealous, free of pride, no? Tayo malaya sa anumang uri ng kapalaluan. Di ba? Sapagkat ang pag-ibig ay hindi nagmamalaki, nagmamapuri. Okay? Amen. Amen. Glory be to God. A mother's contribution. At naniniwala ako na gayon ang ating mga nanay. Alam mo, nanay ko ay, ang tatay ko po ay napatay noong 1972 bago mag-martial law. No, pinakita rin kahit ba hindi mananampalataya ang nanay ko, ay hindi na ho siya nag-asawa, no? Kami inubog niya sa ganang kayang ubugin ng isang nanay, no? Kahit hindi ho siya mananampalataya. Nakitaan ko po siya ng ganong klase ng ilang mga magagandang mga katangian sapagkat hindi na rin ho siya nag-asawa eh. Buhat nung napatay ho ang aking ama, ako po ay grade 3 lamang noon. Salamat sapagkat may nagsilbi ring aming support doon sa aking tiyahe, no? Yan siya po ang tumustos ng aming pong pag-aaral ng aking mga kapatid. Pero sa aming paglaki, nakita rin ko po na yung kahinaan kapag yung presensya ng ama ay wala sa loob ng tahanan. Ano po? Kaya somehow, isa rin, dahil nga rin doon sa taglay namin, sinful nature na yon. Aside from that, yung mga contributing factor pa rin ng mga taong, mga aming pong mga nakasama na nagdulot sa amin ng ganong klase ng rebellious, no? Na buhay, no, sa aming magkapatid. Pero gayon pa man, salamat sa Diyos na makilala ng aking nanay si Kristo, no? Lalaki na ko rin ng higit pa doon sa kanyang ipinadaba bilang isang nanay sa aming mga magkapatid. Salamat sapagkat yung mga bagay na yon ay gayon din ang aking inaalala, no? Maging siya po ay nandoon na sa piling ng Panginoon. Maalala natin yung kabutihang loob ng ating mga nanay. Sapagkat yun ang iniwan sa atin yung magagandang mga alaala. Amin po ba? Na dapat nating lagi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kundi naaalala natin sa higit na mas madalas. Ano po? Yung kanilang presensya. Lalo na't kung bago pa lamang talagang yung estado ng pagdadalamhati, naroroon talaga no? Pero habang lumilipas ang panahon, talagang totoo na kapag tayo ay namatay, darating din ang sandali na malilimutan din tayo. Tama ho ba yun? Wala na yung presensya natin eh. Ano naman yun? Realidad yun, no? Pero gayon pa man, no? Sa tuwing ating maano na ating, lalo na itong special day of mothers, no? Maalala natin yung ating mga nanay, no? Kahit wala na ho sila, may mga alaala tayong maaalala nung sila'y ating pangkapiling. At salamat sapagkat kung sila'y naging mananampalataya ni Kristo, purihin ang Panginoon. Amen. Yun ang higit nating kaaliwan na meron silang higit na mabuting kalagayan ngayon kahit sila'y wala na sa ating piling. So, salamat sapagkat yung unselfish love ng ating mga nanay na ipinadama nila sa atin, ay ito naman ang isinasali natin sa atin hong mga anak. Amen po ba? Amen. Alam niyo, may malaking kinalaman kung paano natin pinalaki ang ating, kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Hindi magiging makita rin yon na ginagawa natin yon kung paano yung kanilang paraan ay siya rin ating nagiging paraan ng pagpapalaki sa kanila. At
Katulad ng patutuo ng isang ating kapatid, ano po, na sila'y pinalaki sa palo. Palo sila ng palo. Konting pagkakamali, pinapalo sila ng kanilang mga magulang. No? Na later on, naunawaan niya, na ganun din ang nagagawa niya sa kanyang mga anak. Babae man o lalaki yung kanyang anak, ginagawa niya rin yung mga bagay na yon na dati ginagawa ng kanyang mga magulang sa kanila. Andiyan po kayo? Kaya nga, may mga tinatawag tayong inherited sin, no? Yung kasalanang napapamana sa ating mga anak. O, katulad ng nangyari example nito ay yung si Abraham, di po ba? Ipinagkaila niya na si Sarah ay kanyang kapatid. No? Isa sa mga sin of deceit, no? Yung kasalanan ng panloloko ay ginawa po yan ni Abraham. And later on, gayon din ang ginawa ni Isaac. Titingnan natin. Okay? And later on, ginawa rin ni Isaac, nung anak ni Isaac na si Jacob, yung kasalanan na yon ng pandaraya. Kasi dinaya niya rin si Jacob eh. Di ba? Nandiyan po ba tayo? Ang manloloko, takot sa kanyang kapwa manloloko. Di po ba? Nagpakakaasalin-salin eh. O, yung sinasabi natin, na tinatawag natin inherited sin. Purin po ang Panginoon. Kaya di ba, nung may minsan sa senaryo ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Natanong yung kanyang mga alagad, Panginoon, bakit ba nabulag yung taong ito? Dahil ba sa kasalanan niya o sa kasalanan ng kanyang mga magulang? Okay? Nandiyan po tayo? Yan. So sabi ni Jesus, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. May mga senaryong kailangan nating pag-ukulan ng sensitibong pag-uunawa, no? Para ang lahat ng mga nangyayari sa ating paligid ay lubos nating naunawaan ayon sa pag-unawa ng Diyos. Okay po? Dapat ganun ang ating mga saloobin, ganun din natin ang pangkaisipan natin, di ba? Tulad ni Kristo. Okay? Amen. Unselfish love. And last, yung self-control. Sabihin natin self-control. Sabi, hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng pagpipigil sa sarili. Okay, kaya nga, si Timoteo, kung meron mang ganung uri siya dahil bukod doon sa kanyang pagiging tender-hearted, no, ay madali siyang pag sinabi nating self-control, yung na ma-master mo yung own desires mo. Di ba? Napipipilan mo yung mga pagnanasa. Di ba? Nasusupil mo yan. Parang isang mga nagwawalang kabayo. Napipipilan mo siya. Napaamo mo siya. Yun yung sinasabi nating self-control. Eh, likas sa atin, meron tayong ganun eh. No? Yung halimaw sa loob natin. Hello, dyan pa ho tayo? Yun ho yung kasalanan. Yung mga makalamang mga pagnanasang ito, no, ay mahalaga na mapipilan, no, sa tulong at kapangyarihan ng Diyos. Di po ba? Diyan po tayo? At tayo Kristiyano na, nasasabi natin na totoo yung sinasabi ni Paul. Na yung gusto niyang gawin mabuti, hindi niya magawa. At yung masamang hindi niya ibig, ang siya niyang nagagawa. Dahil doon, sa kahabag-habag na kalagayang yon ni Paul, sabi niya, sino magliligtas sa kanya? Sa ganong kalagayan, walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Kaya mahalaga yung ating pagpapasakop sa Diyos. Amen po ba? Okay? At isa sa mahalagang bunga ng Espiritu Santo. Ano po yon? Yung pagpipigil sa sarili. Tingnan nga ho natin ating mga katabi. Sige po. Pastor, nagpipigil lang ako. Okay. Purihin po ang Panginoon. Amen. No? Self-control. Alam niyo, madaling maintindihan ito maulungan natin. Maintindihan, di po ba? Dahil nalaman natin. Pero ito'y mauunawaan natin kapag ito'y na-experience natin.
Yun ang tunay na nakaunawa. Okay po? Amen. So sagana natin, isa sa mga kailangan ho natin dyan, no, yung pipilin. Kaya nga si Paul, sabi niya, sinusupil ko ang aking sarili sa aking pagtakbo. Sabihin, dinidisiplina niya yung kanyang sarili upang towards the goal. Di po ba? Amen. Di po ba? Ano yung mga bagay na gano'n niya? Sa magitan ng paglimot sa nakaraan. Di po ba? Sa pagsusupil doon sa pita ng laman. Pinapatay natin ito every day, daily. Amen po ba? Nandito man tayo sa church, nasa kanya-kanya tayong mga buhay. Dapat mayroon tayong ganitong uri ng bunga ng Espiritu. Amen? Na mahayag sa atin. Hirap. Di po ba? Pagka nandun tayo sa matinding struggle ng laman at ng Espiritu. Okay? Pero gaya ng sinabi ni Paul, hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng ganitong klase ng Espiritu, ng kaduwagan, kahinaan ng loob, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Self-control, mastering one's own desire. No? Yun po ang ibig sabihin ng self-control. Napipipila natin kung ano man ang gusto ng ating sariling mga pagnanasa at yung pagnanasa ng Espiritu. Kaya nga laging sinasabi, huwag kayong maglalasing, kundi sikapin ninyong mapuspos ng Espiritu Santo. Amen! Amen. Glory be to God. Tayo po'y manalangin. Puring ka, Panginoon, aming Ama. Salamat, O Diyos, sa malayang pagkilos ng iyong banal Espiritu. Naniniwala kami na ang iyong mga salita ay nangusap sa bawat sa puso amin. Panginoon, at itong mga kapangyarihan na ito na iyo pong ibinibigay, Panginoon, sa lahat ng humingi nito, Panginoon, ay iyo pong igawad, Panginoon, sa buhay, especially ng aming pong mga nanay. Sapagkat alam namin, Panginoon, na sa kanila, Panginoon, kami nakakahugot ng din naman ng kalakasan. Nakakahugot kami sa kanila, Panginoon, ng itong uri ng kapangyarihang taglay nila, Panginoon, sa pamamagitan po ninyo, Panginoon. At naniniwala kami na kapag ganoon ang aming naging dependency, Panginoon, una sa iyo at gayon din sa aming mga kananayan, naniniwala kami. Tulad ni Timoteo, Panginoon, magkakaroon din po kami ng isang mabuting patotoo, Panginoon, at sa gayon, ikaw ay maluluwalhati na mga tao, Panginoon, na mga nakapaligid sa amin. Gayon din, mismo kami, Panginoon, ang magsasabing, purihin ka, Panginoon, dahil sa kahangahangang gawa po ninyo sa amin pong mga magulang, especially our mothers, Panginoon, at gayon din sa amin personal, Panginoon. Salamat na maalala po namin ang aming mga kananayan, Panginoon, ang mabubuting halimbawa na kanilang ipinakita. Panginoon, nung panahon, sila po ay aming kasama at maging ngayon, Panginoon, ayun po ang patuloy naming susundan. Panginoon, higit ang kanilang pananampalataya po sa iyo, Panginoon, na hindi ho natinag ng anumang uri ng pagsubok na kanilang pinagdaanan. Nasaksiyan po namin ang lahat ng iyo. At dahil doon, Panginoon, ito na rin ang magiging pamantayan namin. Magiging prinsipyo po namin, Panginoon. Ang mahalagang prinsipyong ito, Panginoon, ng karunungan, ng kaunawaan, at ng kaalaman, Panginoon. Sa aming pagtatatag ng aming pong mga tahanan, especially ang aming relationship between our children, Panginoon, na aming, yung pong inaatang sa aming balikat, Panginoon, ang pangangalaga, pagsusubaybay, Panginoon, at pagkantuwa ay pagsasanay sa kanila tungo roon sa mas matatag at mas malagong buhay Kristiyano, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, nililuwalhati ka namin sa mga oras pong ito, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.